So ayun, samahan nyo akong kumuha ng sili na gagawin nating natural antibiotics. Ihalo natin sa tubig na inumin ng mga alaga natin. So papunta tayo ngayon sa mga tanim natin. So andito na tayo. Nakakuha na tayo ng sili na gagamitin natin. So ngayon, hiwain na natin to. So let's go. So ito, umpisan na natin siyang tadtarin. Pero kung may blender kayo, mas maganda at saka mas madali. So kasi wala tayong blender, kaya hiwain na lang natin. So yan. So So ayan, nalagay na natin. Babad muna natin siya ng 30 minutes bago natin ilagay sa mga tubigan ng mga alaga natin. So papapansin nyo, yung iba lumubog na. So ayan, so takpan na natin. So hintayin lang tayo ng 30 minutes bago natin siya ilagay. So habang hinihintay natin yung binabad nating sili sa tubig, prepare na rin natin yung mga tubigan ng mga alaga natin. So ayan. So makalipas ang 30 minutes, pwede na ito. So ilalagay na natin siya sa tubigan ng mga alaga natin. So ito na yung mga tubigan ng mga alaga natin. So ngayon ilalagay na natin yung ginawa nating natural antibiotic gamit ang sili. So hindi natin siya pupunuin, hindi natin sila pupunuin. Tagkalahati lang ang ilalagay natin. So ayan. So habang nilalagay natin, pag-usapan natin kung bakit natin lalagyan. Ay, nabanggit. So habang nilalagyan natin itong mga lalagyanan ng tubigan nila, itong ginawa natin ay makakatulong para ma-boost yung immune system, tsaka yung mapalakas yung pangangatawan ng mga alaga natin, lalo na ngayong tag-ulan. So alam naman natin na uso ang sakit sa mga alaga natin, so hindi lang sa tao. So kailangan din nila ng proteksyon tsaka yung pampalakas. So ito, natural antibiotic to para sa mga alaga natin. So ayan, natural pa. So imbis na gumamit tayo ng
ibang mga gamot, pwede naman tong sili na pang-alternative. So ayan, nalagyan na natin lahat. So tatalahati lang yung nilagay natin. So hintayin muna natin maubos nila yan. So ayan. So sa panahon ngayon, madaling dapuan or prone sa sakit yung mga alaga nating mga manok, mga pato. So dahil nga tuloy-tuloy yung tagulan, tapos init, tapos ulan na naman. So maaring magkaroon sila ng sakit. So ngayon ang gagawin natin, bibigyan natin sila ng pampalakas ng immune system nila, ng katawan nila. So kahit papano sa gantong panahon ay meron silang panlaban. So kung napanood nyo naman na yung mga video natin na in-upload, pinapakain natin sila ng mga malunggay, mga natural, organic. Nakakatulong din yon para ma-boost tsaka lumakas yung katawan nila. So itong mga ito kasi natural vitamins sa mga alaga natin. So malaking tulong din ito para hindi sila magkasakit. So ngayon itong nilagay natin na sili sa inumin sa tubigan ng mga alaga natin, makakatulong ito. So natural antibiotics ito sa mga alaga natin. So makakatulong ito para ma-boost tsaka lumakas din yung resistensya ng mga alaga natin. So sa panahon ngayon, hindi lang tayo yung kailangan lumakas yung resistensya, pati din yung mga alaga natin. So hindi lang nakakatulong to sa mga alaga natin, syempre malaking tipid na din. So gumagamit tayo ng natural na antibiotics gamit ang sili na galing sa mga tanim natin. So imbes na bumili tayo sa store ng mga vitamins and antibiotics, meron naman yung sili na ginamit natin, tsaka available siya lagi. So ready na tong mga tubigan, nalagyan na natin. Ngayon ilalagay na natin sila sa mga alaga natin. So unahin na natin tong mga nakakulong na alaga natin. Ngayon bigyan naman natin yung mga decalb chicken natin or yung tinatawag nilang organic chicken. So yun, naririnig nyo na. So na-feature ko na ito, yung mga alaga kong organic chicken sa ibang mga video natin. So ayan, ilalagay na natin itong tubigan nila. So kung mapapansin nyo, yung pinapakain ko ay dahon ng saging. Yan. Tapos minsan malunggay, ganun, kangkong. So kung ano yung available, yun yung pinapakain natin. And sa mga nakawala natin ay yung mga hindi nakakulong na mga alaga natin, bibigyan din natin sila ng natural antibiotics. So tara. So bago ko ilagay, tatawagin muna natin sila at pamameriendahin. So sakto tanghali, pameriendahin natin yung mga alaga natin.
So ayan, nilagay na natin para sa mga nakawala nating mga alaga. So ayan sila. So yung iba wala pa. So ayan. So pinamerienda na natin sila. So ngayon bibigyan din natin yung mga nakahiwalay nating mga alagang pato. So pameriendahin na rin natin itong mga alaga nating pato. Tsaka ilagay na rin natin yung natural antibiotics nila. So, ito yung mga alaga natin. Kung mapapansin nyo, umunti yung bilang nila. Kasi noong nakaraang buwan ay nagkaroon ng peste. So, may mga namatay. Tapos, yung iba, syempre, pinarte na natin. Kinatay na natin. Inulam. So, yung tubigan nila, kulang. So, mapapansin nyo, konti lang. So, kulang yun. So, pag naubos nila yan ngayon, dadagdagan ulit natin. Or lalagyan ulit natin ng sili. So, matakaw sa tubig yung mga alaga nating pato. So, ayan. So, yung ibang mga pato natin pala ay andito sa kabila. So, hiniwalayin natin sila. So, andyan yung iba. So, ayan sila. So, kung mapapansin nyo, dumami yung bilang ng native chicken natin. So, ayan. So ito sila guys, yan. So yung iba nandun sa labas. So ayan. So update ko na rin kayo sa mga nangingitlog nating mga manok. So ito guys, merong dalawa dito. So ayan. So medyo malayo tayo ante para hindi natin sila maistorbo. So ayan. So meron din tayo dito. So ayan, so mapapansin natin medyo madami na ating itlog. So bawasan natin siya mamaya para mapisaan niya lahat. So sa alaga naman nating pato, so ayan, may naglilimlim na rin dito. Tapos may nag-start na rin na mga itlog dito. So hoping na madagdagan pa yung mga yan. So ayun, nabigyan na natin ng mga natural antibiotics yung mga alaga natin. So, yung mga nakawala, onti yung nabigay natin pero dadagdagan natin siya mamaya. So, kasi marami yung bilang nila. So, at least yung mga nakakulong, nabigyan na rin natin lahat. So, ayun, sana may natutunan kayo sa video natin ngayon. And salamat sa patuloy na suporta kahit na medyo hindi tayo nakakagawa ng video every week. Salamat pa rin po sa patuloy na pagsuporta ninyo. And yun, sana wag kayong magsawang sumuporta and please subscribe, like, and share sa video natin. So ingat po kayo lagi and God bless.